Ako po si Junel. 26 anyos ako nang nangyari ang karnasang ibabahagi ko. Pero ngayong taon, ako ay nasa 40s na. Ang kwentong aking ibabahagi ay isang kaganapan na maraming buhay ang napahamak. Isang kong call center agent noon sa Makati. Sa maliit na apartment sa Tondo ako nakatira kasama ang aking inang may sakit sa bato at bunso kong kapatid na nag-aaral pa. Araw-araw, para akong robot. Trabaho, tulog, padala ng pera sa probinsya, walang thrill, walang adventure. Isang buhay na nakatali sa responsibilidad. Gabi-gabi pagkatapos ng 10-hour shift sa telepono, naglalakad ako papauwi sa mga kalyeng puno ng tambay at basura. Amoy pawis at usok ang hangin sa Tondo. Ang ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga batang naglalaro sa kalsada ay parang dagdag sa init sa paligid. Pero wala akong magawa noon. Kailangan kong magtipid sa pamasahe. Kaya lakad mula EDSA hanggang sa maliit na apartment na tinitirhan namin ang ginagawa ko araw-araw. Isang kwartong may sira-sirang bubong kung saan umuulan sa loob kapag tagulan at pumapasok ang lamig kapag tagulan. Nay, ito na po yung pandialysis mo. Bulong ko sa ina kong nakahiga sa banig, hawak ang sobrang may kalahating sahod. Tiningnan ko ang kamay niyang parang buto na. Manipis, nanginginig, puno ng pasa mula sa mga injection. Alam kong kulang yon, kulang lagi ang aking kinikita. Ang sweldo ko'y nahahati sa gamot, kuryente, baon ni Eman, ang bunso kong kapatid na pangarap maging engineer. Pero laging nakapending ang enrollment dahil sa utang sa eskwela. Sa trabaho, kahit gutom o puyat, kailangan kong maging Junel, the professional. Good evening, ma'am. How may I assist you today? Paulit-ulit na script. Parang tape recorder na nasira ang pause button. Sa likod ng monitor, nininervyos ako bawat oras dahil iniisip ko si nanay. O kaya'y tawagin ako ng supervisor dahil bagsak ang QA score. Minsan sa sobrang pagod nananaginip ako habang nakabukas ang mata. Nakikita ko ang sarili kong nasa probinsya, nagtatanim ng palay sa ilalim ng araw, malayo sa ingay ng Makati. Pero pagmulat ko, nandoon pa rin ako. Nakakulong sa cubicle na amoy kape at puno ng stress. Ang buhay ko'y parang bangkang papel sa kanal. Umaandar lang kung saan dalhin ang agos. Walang oras para mag-isip ng saan ako tutungo. Tuwing linggo, pagkatapos magpadala ng pera sa probinsya sa lola kung may sakit, naglalakad ako papuntang Baywalk. Nakatingin sa mga pamilyang masaya. Mga magkasintahan, mga taong parang may option sa buhay. Ako, parang robot na disusi, trabaho, tulog, obligasyon, parang walang direksyon. Isang gabi habang naglalakad pa uwi, may narinig akong tugtog sa isang bar. Tunog ng saxophone, malalim at malungkot. Tumigil ako. Sa loob may mga taong tila malaya, nagtatawanan, nagsasayawan, living. Niyakap ko ang sariling suot na polo na may mantsa ng kape. Bigla kong naisip, buhay pa ba ako o hindi? Pero wala akong naisagot. Umuwi akong muli sa Tondo. Bitbit ang pakiramdam na kahit anong gawin ko, patuloy akong lulubog. Isang taong nalimot ang sariling pangarap dahil ang mundo niya'y umiikot sa pagiging sandalan ng iba. Ang bahagi ito ay naglalarawan ng kawalan ko ng kontrol sa sarili kong buhay na nakatali sa pagiging breadwinner at taong para bang wala ng tunguhin sa buhay. Hanggang isang araw, Sir Jupiter, naganap ang isang birthday party. Ang ingay ng karaoke machine sa pantry ang nag-aalis sa katahimikan ng gabi. Happy birthday, Tessa! Sigaw ng mga katrabaho ko habang pinipilit isuot sa HR manager ang paper crown. Nakasuot si Tessa, ang birthday girl noon, ng neon pink na blouse, halatang lasing na sa third round ng alak.
Sa gilid naman nakadikit si Marco, ang kaibigan ko sa girlfriend niyang si Lira. Isang makeup artist na palaging naka-phone para story ang lahat. Junel, tara, shot tayo! Hiyaw ni Marco, hawak ang basong puno ng emperador. Umiling ako at mabilis na tumanggi. May OT pa ako, Mar. Tsaka uuwi na rin si nanay. Hindi ko na noon na ituloy pa ang sasabihin ko, Sir Jupiter, dahil nagsalita na si Marco. Putsa bre, birthday ni Tessa, isang araw lang. Huwag ka tumanggi, mag-enjoy ka naman, di ka robot. Wika niya. Hinila niya ako noon papunta sa lamesang puno ng pansit at lechon paksiw. Sa likod ng mga tawanan, naramdaman kong may nakatitig sa akin. Si Lira, para bang sinusukat niya kung gaano ako kawalang kwenta. Nang humupa ang ingay, hinayak ako ni Marco sa fire exit. Seryoso sa noon, Sir Jupiter, habang nagsasalita. Alam kong ayaw mo ng bakasyon, pre, sabi niya. Pero ito, libreng bakasyon sa Siquijor. 3 kami dapat eh. Ako, si Lira, at bestie niyang si Candice. Kaso nag-break sila ng jowa niyang si Man, ayaw na sumama. Panimula sa akin ni Marco noon. Sa totoo lang, Sir Jupiter, nung una, hindi ko magets kung bakit sinasabi sa akin yun ni Marco. Kaya naman, tinanong ko siya kung ano ang connect nun sa akin. Napakamot naman siya sa kanyang batok at muling ng salita. Birthday mo next week, di ba? Ngumisi siya. Alam kong walang pambili ng cake si nanay mo, kaya eto na regalo, 1 linggong escape. Libre ang flight, resort, lahat. Sama ka na, minsan lang naman ito. Siyempre, Sir Jupiter, kaagad akong tumanggi noon at nagdahilan. Pero sa totoo lang, na-excite ako sa sinabi sa akin ng kaibigan ko. Hindi pwede, singhal ko. Sino mag-asikaso kay nanay? Si Emma, bata pa yun. Agad akong natigilan nang humawak siya sa balikat ko. Nakita kita kahapon sa pantry, tumutulo na yung kape sa kamay mo, tulala ka sa monitor. Parang hindi ka na buhay, Junel. Parang zombie ka na. Kailangan mo rin mag-unwind kahit papano. Kahit saglit, kalimutan mo muna problema mo. Nanlalamig ang mga palad ko noon, Sir Jupiter, sa mga sinabi ni Marco. Dahil tama siya. Kahit 3 araw lang. Pagmamakaawa niya. Pumayag ka na. Sasabihin natin sa opisina na magbabakasyon ka. Sila na bahala sa leave mo. Hindi pa man ako nakakasagot noon, Sir Jupiter, sa sinabi ni Marco, biglang bumukas ang pinto. Si Lira, naka-crossed arms. Mar, ayoko na dito. Kadiri ang reception dito. Candice was right. Masarap lang tong lugar sa Instagram stories. Sa totoo lang, Sir Jupiter, naaartehan talaga ako noon kay Lira. Napakadami niya kasing demand lagi kay Marco at gusto niya siya ang masusunod. Hindi na ako nakasagot pa noon sa tanong ni Marco dahil nagtalo na sila. Pagkatapos nilang mag-away, hinarap ako ni Marco. Pasensya na pre, usap na lang tayo sa susunod, sabi sa akin ni Marco. Tumango naman ako bilang tugon. Sa mga mata niya noon, Sir Jupiter, nakita ko ang sagot sa tanong ko sa sarili na kailan ba ako huling nagpakalayo sa obligasyon. Kinabukasan, dumating sa desk ko ang sobrang may 3 tiket na Cebu Pacific, Manila to Siquijor. Kasabay nun, nag-text si Marco sa akin. Pre, sumama ka na. Para din naman sa iyo to. Alam kong may obligasyon ka pero wag mong kalimutan ang sarili mo. Sabi ko noon sa sarili ko, Sir Jupiter, pwede naman siguro kahit saglit lang. Kaya nagpasya ako noon na sumama kay Marco. Kinagabihan noon, Sir Jupiter, gumising ako ng bigla, basa ng pawis. Binangungot ako noon at sa panaginip ko nakita kong nakahiga si nanay sa sahig. Bumubulwak ang itim na likido mula sa bibig niya habang kumakapit sa braso ko. Sa likod niya may aninong gumagalaw, matanda na ang mukha'y nakabalot ng dilim. Yung panaginip na yun, Sir Jupiter, parang totoo, pero hindi ko na lang pinansin. Sabi ko noon baka masyado lang akong nag-iisip ng mga bagay-bagay. Nang sumapit ang araw ng pag-alis namin, nagpaalam ako kay nanay at sa kapatid ko.
Ibinilin ko na lang muna sila sa tiyahin ko na malapit lang sa tinutuluyan namin. At kahit na parang nag-aalinlangan ako noon, tumuloy ako. Sa airport habang naghihintay ng flight, may humila sa akin, isang matandang lalaking hindi ko kilala. "Umuwi ka na," sabi niya at kita ko sa mata niya na parabang takot na takot siya. Mga kaluluwa sa Sikihor, hindi sila nagpapatawad. Bago ako nakapagsalita, bigla na lang siyang kinuha ng mga gwardya at pinalabas. Sumakay na kami noon tapos nagtungo na kami sa pier. Nang makarating sa pier, parang may humihila sa akin na hindi tumuloy. Ang hangin ay mainit at mabigat. Parang may nagtatago na halimaw sa likod ng mga puno. Pagtapos noon habang naglalakad papunta sa van, may narinig akong yabag. Lumingon ako. Walang tao, pero sa putikan may mga bakas ng paa na tila gawa ng hayop, 3 daliri, mahahabang kuko. "Ang creepy naman dito," sabi ni Lira nang makarating kami sa resort. Nakangiti naman si Marco, hawak ang camera niya. Perfect para sa vlog. Matapos noon, nilibot lang namin ang resort tapos pagdating ng gabi, lumabas ako para magpahangin at doon ko nakita ang isang patay na ibon sa harap ng cottage. Nakabuka ang tuka. Ang mga matay parang tinusok. Sa malayo may narinig akong tunog ng kampanang tumutunog ng mag-isa. Kinilabutan ako noon, Sir Jupiter. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Biglang umihip ang hangin, dala ang bulong na hindi ko mawari kung kanino galing. "Handa ka na ba?" Tumingin ako sa paligid ko para alamin kung sino ang nagsalita. At sa di kalayuan, naaninag ko ang isang anino na parabang matanda pero di ko mawari kung lalaki ba o babae. Hindi ako makagalaw noon, Sir Jupiter. Ang anino'y parang dumampi sa balat ko. Ang lamig ay hindi pang karaniwan, parang yelo sa loob ng katawan ko. Sa pagkurap ko, nawala ito. Ngunit ang boses niya nag-echo sa utak ko kasabay ng pagtibok ng puso kong halos sumabog sa sobrang kaba. "Junel, nandito ka pala!" Napatalon ako sa sigaw ni Marco noon sa akin. Nasa likod ko siya, bit-bit ang 2 bote ng Red Horse at isang plato ng adobong pusit. Sinamaan ko pa siya noon ng tingin pero ngumiti lang siya sa akin. "Ang ginagawa mo sa dilim? Try naman na!" Nilingon ko muli ang lugar kung saan nakita ko ang anino, pero wala na. Sabi ko noon sa isipan ko, Sir Jupiter, na baka pagod lang ako at yun ang pilit kong inisip. Pero ang kaba sa dibdib ko ay ayaw mawala. Sa cottage nakaupo si Lira sa may bintana, nagbabrush ng buhok na parang reyna. "Ang dumi-dumi rito?" reklamo niya. Tinitigan pa niya ang sahig na may dumi ng buhangin. "Sana nagburakay na lang tayo." Hindi na lang ako umimik noon, Sir Jupiter, dahil baka masabihan ko pa si Lira ng masakit na salita. Pero agad naman siyang sinagot ni Marco. "Libre to, Lee," sagot ni Marco at binuksan ng bote. "Tsaka mas maganda raw dito sa gabi. Sabi sa vlogs, may fireflies daw sa..." Hindi pa natatapos ang sasabihin nun ni Marco, agad siyang sinupalpal ng girlfriend niya. "Fireflies, puro langaw at lamok nandito," pagsusungit ni Lira. Napailing na lang ako noon at hindi ko na lang sila pinakialaman. Matapos doon, habang nagiinuman, napansin kong mas lumamig na ang hangin sa loob ng kubo, kahit nakasara ang mga bintana. Parang may humahawak sa batok ko. "Pre, tingnan mo to!" Biglang hiyaw ni Marco. Itinuturo ang labas ng bintana. Sa dagat may mga ilaw na lumulutang. Dilaw, berde, asul, parang mga espiritong sumasayaw sa ibabaw ng tubig. "Ang ganda!" bulong ko. Namangha ako noon sa nakita namin at pinanood pa namin yon. "Alam ko, di ba, fire dance daw yan ng mga lokal," sabi ni Marco. Tuwang-tuwa kami ni Marco sa nakita niya, pero nang lumingon ako, nakita ko si Lira na nakatingin sa labas at namumutla ang mukha niya.
Mar, nginig niyang sabi. May sumisigaw sa ilaw. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, biglang tumunog ang mga kampana sa labas. Tuloy-tuloy, mabilis parang babala, at pagtapos noon nawala rin ang mga liwanag. At kaagad naman kaming huminto sa pag-iinuman dahil natakot na talaga si Lyra, kaya naman nagpasya kaming magpahinga na. Hating gabi na noon, pero gising pa rin ako. Mainit ang katawan ko, ngunit ang paligid ay sobrang lamig. Sa kisame may makikintab na bagay akong napansin na parang mga mata. Ilang sandali bigla akong naramdaman na may humihila sa kumot ko. Akala ko'y hangin, ngunit nang buksan ko ang aking mga mata, may nakadapo sa dibdib ko. Isang malaking gagamba, kulay itim at may pulang tuldok sa likod. Putang! Napatalon ako noon sa kama, hinampas ang kumot, ngunit sa pagbangga ko sa pader bigla akong natakot sa nakita ko sa sulok. Isang babaeng nakaputing damit, basa ang buhok, nakabukas ang bibig na puno ng linta. Umuwi ka. Anito, ang boses niya ay parang tubig sa loob. Sumigaw ako hanggang sa naramdaman ko ang kamay ni Marco sa balikat ko. Pre, gising, nananaginip ka lang. Habol ang hininga ko na napaupo ako noon. Basa ang damit ko sa pawis at sa labas umuulan ng malakas. Agad kong sinabi sa kanila ang napanaginipan ko at natawa sila ni Lyra. Walang babaeng nakawhite dito, pre, sabi ni Marco. Lumingon ako sa paligid at sa may pintuan may nakita akong nakadikit na bagay, isang hibla ng puting buhok. Buong gabi nung araw na yun, hindi ako nakatulog. Kinabukasan, habang kumakain ng tapsilog sa resort cafe, may lumapit sa amin na babaeng may pulang scarf sa leeg. Matanda. May tato sa noo na hugis ahas. Turista? Tanong niya sa amin habang nakatitig sa akin ng walang kurap-kurap. Opo lang ang sagot ko noon sa kanya. Tumawa siya pero ramdam ko na may ibig sabihin ang tawa niya. Mag-ingat kayo sa gabi. Lalo ka na, sabi niya at itinuro niya ako. May nakasunod sa iyo. Gutom na kaluluwang humihingi ng hustisya. Wika niya. Bago ako makapagsalita, umalis na siya. Ano yun? Bulong na tanong ni Marco. Nagkilit balikat lang ako noon, ngunit sa likod namin biglang sumigaw si Lyra. Ang daming uod, Kadiri! Sa plato niya gumagapang ang mga itim na uod mula sa kinain niyang mangga. Pero nang tingnan ko ang sarili kong pagkain, wala naman. Pero sa ilalim ng mesa may nakadapo sa tuhod ko, isang patay na paniki. Ang pakpak ay may nakatusok sa lieg ng karayom. Tumayo ako ng bigla. Nahulog ang patay na paniki sa sahig. Nanginginig ang mga tuhod ko habang nakatingin sa karayom na nakabaon sa itim na pakpak nito. Ang tulis ay kumikinang sa ilalim ng araw, parang pilak. Walang hiya, ano to? Sigaw ni Marco, hinampas ang mesa gamit ang kanyang kamay. Sino kayo may gawa ng kalokohang ito? Lumapit si Lyra, ngunit biglang umatras ng may itim na daga na gumapang mula sa bibig ng paniki. Ayoko na talaga dito! Ayoko na talaga dito! Hiyaw niya at hinagis ang kanyang bag sa may pintuan. Umuwi na tayo ngayon din. Bago pa ako makakilos noon, Sir Jupiter, may tumunog na kampanilya sa likod ng counter. Ano ba itong nangyayari? Bulong ko. Napabalik kami sa sarili namin nang biglang nag-alarm ang phone ni Lyra. Doon ay nakita naman ang emergency alert, kasabay noon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Hindi tayo makakauwi. Nginig na wika ni Lyra. Matapos ng pangyayaring yon, nagpasya kami na bumalik na lang sa cottage namin dahil wala naman kaming ibang choice. Nung mga panahon na yon, Sir Jupiter, sobra na talaga kaming kinakabahan. Lalo na at stranded kami sa lugar na hindi naman pamilyar sa amin. Nakatulog ako ng mahimbing dahil sa pagod. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nagising ako sa pakiramdam na may humahawak sa pulso ko at nang titignan ko sana yun, biglang kumalabog ang pinto.
Jonel. Bulong ng boses na parang si Lira. Binuksan ko at nakita kong nakatayo si Lira sa dilim. Basang-basa sa ulan, ngunit ang kanyang mga mata walang itim, puro puti. Sinabihan niya ako na tulungan ko raw siya. Sumunod ako noon kay Lira, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nag-uudyok sa utak ko na sumusunod sa bawat hakbang niya. Ang dilim ng kagubatan ay parang humihigop ng liwanag. Kahit ang flashlight ng phone ko parang nanlalapok. Lira, saan tayo pupunta? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Sa likod niya may mga anino ng puno na parang yumuyuko sa amin. Ang mga sanga ay tumatama sa balikat ko. Hanggang sa biglang huminto si Lira sa harap ng malaking puno ng balete. Sa ilalim noon may nakalatag na mga kandila na hugis ahas. Patay na manok na itim at isang maliit na estatwa ng babae na may puting buhok. Tingnan mo, bulong ni Lira. Ang kanyang boses ay parang kakaiba na parang galing sa ilalim ng lupa. Ito ang daan palabas, pero kailangan mong magbayad. Agad akong nagulat sa sinabi ni Lira at tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagtipon sa ere at bumuo ng mukha. Ang mukha ng matandang babaeng may pulang scarf. Alam ko, Sir Jupiter, na parang hindi ka panipaniwala ang part na to ng aking kwento, pero totoo po lahat ng sinabi ko. Hinahanap ka ng mga nilalang dito. Sabi ng boses mula sa hangin, dahil nakita mo ang dapat hindi mo nakita. Ilang sandali ang lumipas, pumulupot sa pulsuhan ko ang puting buhok na ikinagulat at ikinatakot ko. Walang hiya! Gigil kong inalis yun sa aking kamay, pero ang buhok ay kumalat sa braso ko. Sa likod ko may narinig akong tawanan ng mga bata. Lumingon ako. Sa gitna ng kagubatan may nakita akong grupo ng mga batang nakaputi, naglalaro ng patintero, pero ang mga mukha nila, walang mata. Ang mga butas sa mata ay puno ng puting buhok. Tara kuya! Sigaw ng isa. Laro tayo! Sa puntong yun, doon hinila ako ni Lira palayo. Huwag kang titingin, hindi sila totoo. Pero habang tumatakbo kami, ang lupa ay biglang naging malapot. Parang mga kamay na humihila sa mga paa namin. At sa di kalayuan narinig ko ang boses ni Marco. Jonel, tulong! Nakita ko siyang nakadapa sa lupa, hinihila ng mga ugat ng balete papunta sa butas sa ilalim ng puno. Marco! Pero bago ko siya maabot, may tumama sa likod ko. Ang matandang babae, hawak niya ang karayom na may puting buhok at itinutok iyon sa leeg ko. Gutom na sila at ikaw ang susunod na handa. Binalot ng kaba ang puso ko ng mga oras na iyon, Sir Jupiter, at hindi ko alam ang gagawin. Hanggang sa ibabaw ng puno ng balete may nakita akong higanting anino ng babae. Basa ang buhok, nakabukas ang bibig na puno ng linta at sa likod nito sumisigaw ang mga bata. Kuya! 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 Nang mapalingon ako kay Lira, wala na siya. Sa halip may nakahandusay na bagay sa lupa, patay na paniki, karayom at isang pulang scarf na may tuldok ng dugo. At sa malayo sa dulo ng kagubatan may umiilaw na mga ilaw sa dagat, parang mga kaluluwa. Pero ang tunay na nakapagpakaba ng dibdib ko ay isang tunog ng barko. Umuulan pa rin pero may bumabalot na liwanag sa pier at nakaligtas kami. Ngunit habang hinihila ko si Marco palabas ng kagubatan, may narinig akong huling bulong. Babalik ka rin. Dala mo na ang marka namin. Sa pulso ko nakita ko ang bilog na pasa ay naging hugis ahas. At sa pagtingin ko sa pinto ng barko, nakita ko ang matandang babae. Nakataas ang kamay niya, parang handa akong saktan, at doon na ako nawalan ng malay. Naramdaman ko ang buhangin sa pisngi ko bago pa man bumukas ang mga mata ko. Malamig, basang-basa ng ulan at parang gumagapang papasok sa balat. Hinilot ko ang sentido ko. Ang ulo ko'y parang hinahagupit ng mga martilyo.
Unti-unting bumalik sa alaala ko ang nangyari. Ang kagubatan, ang mga batang walang mukha, ang puting buhok na gumagapang sa mata ni Lira. Junel! Lira! Bumukas ang mga mata ko sa pagsigaw ni Marco. Nakita ko ang mukha niyang puno ng putik at takot. Ang mga kamay niyang nanginginig habang ginigising si Lira sa tabi ko. Tinangka kong umupo, ngunit parang may mga kamay sa ilalim ng lupa na humihila sa balikat ko pababa. Pre, anong nangyari? Bulong ko, ngunit alam kong hindi rin nila masasagot ang tanong ko. Si Lira'y biglang napaupo, hinawakan ang sariling leeg na parang nahihirapan na huminga. Aray, masakit. Paulit-ulit niyang bulong. Nakauwi kami sa cottage nang walang imik. Ang bawat hakbang ko'y parang may gumagapang sa likod ng tuhod. Ang pakiramdam ng mga aninong hindi namin nakikita. Sa pagdating sa kubo, napansin ko ang marka sa pulso ko. Ang hugis ahas na pasa ay kumikinang na parang nabubuhay. Ang pulang linya nito'y umaabot na sa siko. Habang nagpapahinga sa kama, narinig ko ang pagtulo ng ulan sa bubong. Ngunit may iba pang tunog. Tila ba kumakaluskos sa ilalim ng higaan. Binuksan ko ang ilaw ko, ngunit wala akong nakita. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ko habang nakapako ang tingin sa gagambang gumagapang sa kisame. Ang pangalan ng tita ko sa screen ang nagpabangon sa akin sa higaan. Hinawakan ko ang pulso ko, ramdam ang kuryenteng gumagapang mula sa markang hugis ahas. Junel! Agad sumigaw ang boses ng tita ko nang masagot ko ang tawag. Umuwi ka na. Na-ospital ang mama mo, inatake ulit. Ganun na naman ang sintomas. Yung parang nahihirapan siyang huminga. Sabi ng doktor, hindi nila maipaliwanag. Nanlamig ang buong katawan ko. Bumalik ang alaala ng pagkabata. Ang nanay kong humihikbi na nakahiga sa kama. Ang pulang pantal sa braso niyang tila sinasakal siya nang hindi namin nakikita. Ngayon ang parehong marka ay kumakalat na sa balat ko. Saan? Saan kayo? Tanong ko, pinipigil ang panginginig ng boses. Sa Manila, General, pero Junel, kailangan mong umuwi. Baka kailanganin ka niya. Hinawakan ko ang noo ko. Sa labas, patuloy na humahagupit ang ulan. Tita, hindi kami makauwi. Kansilado lahat ng trips dahil sa bagyo. Nakulong kami sa... Agad akong sinagot ni tita na gawang ko raw ng paraan at dahil doon, Sir Jupiter, mas lalo pa akong kinabahan at napaisip kung ano ang gagawin ko. Alam mo ang nangyari nung bata ka. Baka may kinalaman yung nararanasan mo dyan sa lugar na yan. Nang mamatay ang tawag, lumabas ako ng kwarto. Nakasalubong ko si Marco at Lira sa sala, parehong nakatingin sa TV na nagbabalita tungkol sa bagyo. Kailangan nating umalis, sabi ko. Agad kong sinabi na kailangan naming gumawa ng paraan. Sumama sila sa akin sa resort office. Ang receptionist, isang babaeng may tattoo ng ahas sa liig, ay tahimik na nagbibilang ng pera sa counter. Miss, may paraan ba kayo para may masakyan kami pauwi? Emergency lang. May nangyari kasi sa pamilya ko. Pakiusap ko. Itinaas niya ang ulo niya. Ang mga mata niya ay mapungay. Wala pong trips hanggang bukas. Utos po ng Coast Guard. Agad kong sinabi na kahit bangkalang o kaya ay kahit magbayad kami ng malaki, pero tumawa siya. Kahit po anong bangka hindi lalaban sa ganung dagat. At tumigil siya at tumingin ng seryoso. Baka mapahamak kayo. Wika niya sa amin. Kinabukasan, tumigil ang ulan na biglaan. Parang himala. Yung mga dahong kanina ay nagwawala sa hangin ay bigla na lang tumigil. Tumingala ako. Bigla na lang naging kalmado. Bulong ko, pero ramdam ko pa rin ang kaba sa puso ko. Check out na tayo, now na, sabi ni Lira, pero halatang nanginginig ang kamay niya habang hawak ang bag. Walang nagbiro, walang nag-selfie, kahit si Marco na laging may hirit, tahimik na nag-empake. Habang inilalagay ang mga gamit sa kotse, may naramdaman akong tutok. Parang may nagmamasid mula sa mga bintana ng resort. Lumingon ako. Wala.
Pero sa kisame ng labi, may nakita akong anino. Parang babaeng nakabitin ng patalikod. Napakagat ako sa labi. Delirious lang to, pagod lang. Pilit kong sinarili. Nakaupo na ako sa kotse nang marinig ko ang huling tunog, yung malalim na tunog ng pintuan ng resort habang isinasara, parang buntong hininga. Ang daan ay basa pero walang ambon. Normal na biyahe. Si Marco nagpe-play ng hype na playlist. Si Lira natutulog. Akala ko, safe na. Pagdating sa bahay, naghiwa-hiwalay kami. Magpahinga tayo at magkita bukas, sabi ni Lira. Tumango ako pero nang sumara ang pinto ng bahay, bigla akong napatigil. Kasi pakiramdam ko'y may kasama akong pumasok doon sa loob ng bahay pero hindi ko na lang pinansin. Iniwan ko ang mga gamit sa sahig at sumubsob sa kama. Uuwi na sila. Tapos na. Sabi ko habang nakatingin sa kisame. Pero nang pumikit ako, may narinig akong tunog. Yung tipong pagkiskis ng kuko sa pader. Dahan-dahan akong umupo. Sa may sulok ng kwarto, sa tabi ng aparador, may nakita akong bakat na parang kamay na basa. At doon na nagsimula, Sir Jupiter, ang bagong kakilakilabot na nangyari sa akin. Nang pumikit ako, may narinig akong tunog, yung tipong pagkiskis ng kuko sa pader. Kinilabutan ako. Tumayo ako at binuksan ang ilaw, pero wala akong nakita. Sabi ko sa sarili ko, pagod lang to. Jonel, magpahinga ka na muna. Bulong ko. Pero habang naglalakad ako papunta sa banyo, may narinig akong kaluskos sa loob, parang may daga. Kinuha ko yung walis at dahan-dahan binuksan ng pinto. Wala naman. Nagilamos ako at nag-toothbrush. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang refleksyon ko. Pero may kakaiba. Sa likod ko, sa may pintuan, may anino. Anino ng isang matandang babae. Mabilis akong lumingon, pero wala naman. Imagination ko lang siguro yun. Bulong ko sa sarili ko. Pagkatapos kong maghilamos at mag-toothbrush, bumalik ako sa kwarto. Humiga ako sa kama at tumikit. Gusto ko nang matulog noon, pero hindi ko kaya. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Maya-maya naramdaman ko na parang may nakatitig sa akin. Dinilat ko ang mga mata ko at tumingin sa kisame. Doon ko nakita ang isang matandang babae, nakadikit sa kisame ng pabaliktad, yung mahaba niyang buhok nakaladlad pababa, yung kulubot niyang mukha nakatingin sa akin. Hindi ako makagalaw noon, Sir Jupiter. Hindi ako makahinga. Parang nanigas ang buo kong katawan noon dahil sa nakita ko. Unti-unti may tumulo mula sa kanya. Isang malapot, mainit na likido. Dugo. Tumulo ang dugo sa mukha ko, sa mata ko at sa bibig ko. Namilog ang mga mata ko sa takot. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa akin. Pakiramdam ko noon na walan ako ng lakas. Nakatitig lang ako noon na parang tuod tapos bigla siyang ngumisi. Wala siyang ngipin at isang ngising na kakakilabot. Ikaw na ang susunod. Sa sobrang takot pumikit ako. Hinintay ko na lang kung ano ang mangyayari. Pagdilat ko wala na siya, pero amoy dugo pa rin ang buong kwarto. Tumayo ako at binuksan ng ilaw. Tiningnan ko ang kisame. Wala namang bakas ng kahit ano. Walang dugo, as in wala. Napahawak ako sa dibdib ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko lalabas na ito sa dibdib ko. Ano ba to? Tanong ko sa sarili ko noon, halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Sabi ko noon, hindi ko na talaga kaya. Kailangan kong makaalis dito. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa sala. Pero pagdating ko ron, may nakita akong anino nakatayo sa may bintana. Sino ka? Tanong ko, nanginginig ang boses. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang lalaki, pero wala siyang mukha. Buong mukha niya punong-puno ng putik. Walang mata, walang ilong at walang bibig.
Tumakbo ako pabalik sa kwarto at agad sinara ang pinto. Sinandal ko ang likod ko ron at pumikit ng mariin. Hindi ito totoo, hindi ito totoo. Paulit-ulit kong bulong noon sa sarili ko, pilit pinapakalma ang sarili. Pero alam ko sa loob-loob ko, totoo ang lahat ng iyon. May sumusunod sa akin noon at gusto niya akong patayin. Ilang sandali ang lumipas, biglang may kumatok sa pinto. Jonel, okay ka lang? Alam ko noon na boses yun ni Marco, pero hindi ako sigurado kung siya nga ba talaga yun. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nanginginig ang kamay ko. Marco? Tanong ko sa mababang boses. Pagsilip ko, walang tao sa labas, pero sa dulo ng hallway, may aninong mabilis na tumakbo at biglang naglaho. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Sir Jupiter. Sobrang takot ko, isinara ko ulit ang pinto. Nilak ko at agad nagtago sa ilalim ng kumot. Pilit kong pinipilit ang sarili kong makatulog nung gabing yun. At iniisip ko noon, Sir Jupiter, na sana paggising ko panaginip lang ang lahat ng yun. Pero hindi ako sigurado noon kung makakatulog pa ako. Kinabukasan nagising ako sa ingay ng cellphone ko at may tumatawag. Unknown number. Nag-aalangan akong sagutin noon pero sa huli sinagot ko rin. Hello? Sabi ko, medyo paus pa noon ang boses ko dahil kagigising ko lang. Jonel? Nagulat ako noon, Sir Jupiter, kasi yung tumawag, kaboses ng supervisor ko sa trabaho. Jonel, tumatawag ako para ipaalam sa'yo na natanggal ka na sa trabaho. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig noon, Sir Jupiter. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Po? Ba't po ako natanggal? Tanong ko. Litong-lito ako noon kasi nag-leave naman ako at nagpaalam, pero inalis pa rin nila ako kahit na ginawa ko noon ang best ko. Dahil sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, napabayaan mo ang trabaho mo. Bumaba ang performance mo at maraming reklamo ang natanggap namin tungkol sa iyo. Pasensya na, Jonel, pero kailangan namin gawin to. Pagkatapos niyang sabihin yun, binabaan niya ako ng telepono. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon, Sir Jupiter, dahil nawalan ako ng trabaho. Pumasok agad sa isipan ko noon kung paano na ang nanay ko. Paano na ang kapatid ko? Paano na ako? Parang gumuho ang buong mundo ko noon dahil sa pangyayaring yon. Umupo ako sa kama at napaiyak. Umiyak ako nang umiyak hanggang sa maubos ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin ang lahat ng yun. Sabi ko pa noon, bakit ako pinaparusahan? Ano bang kasalanan ang nagawa ko? Pagkatapos kong umiyak, napagpasyahan kong lumabas ng bahay. Sa isip ko noon, kailangan kong magpalamig ng ulo. Kailangan kong mag-isip kung anong gagawin ko sa buhay ko. Paglabas ko, nakita ko agad sina Marco at Lira na naghihintay sa labas. Jonel, okay ka lang ba? Tanong ni Marco, halatang nag-aalala. Umiling lang ako at naging emosyonal ako noon, Sir Jupiter. Hindi ako okay. Natanggal ako sa trabaho. Nagulat sila sa narinig nila. Ano? Paano nangyari yun? Tanong ni Lira. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Yung tawag, yung pagbaba ng performance ko at yung mga reklamong sinasabi ng supervisor ko. Pagkatapos kong magkwento, tahimik lang sila. Hindi ko na napigilang sabihin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tumingin sa akin si Marco. Jonel, hindi ka nag-iisa. Tutulungan ka namin. Ngumiti si Lira at sa oras na yun, Sir Jupiter, ibang-iba siya. Oo, Jonel, magkakasama tayo dito. Sa totoo lang, kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Kahit papaano naramdaman kong hindi ako nag-iisa. May mga kaibigan pa rin akong handang tumulong. Salamat, bulong ko sa kanila. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang tanong. Pero anong gagawin natin? Nag-isip si Marco sandali at sumagot din naman kaagad. Alam ko na, magpapatulong tayo sa albularyo. Napatingin ako sa kanya noon, Sir Jupiter, at siyempre nagtaka rin. Albularyo?
Sigurado ka ba dyan? Paano tayo tutulungan nun? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya at nagsimulang magpaliwanag. Oo, baka may kinalaman ang mga nangyayari sa ating sa mga elemento. Baka may nagawa tayong mali sa Sikihor. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon naming yun noon, Sir Jupiter. Pero wala na rin akong ibang maisip na paraan. Sige, sabi ko. Magpapatulong tayo sa albularyo. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng nakakatakot kong karanasan. Sa desisyon naming magpatingin sa albularyo, agad kaming bumiyahe papuntang Quezon. Tahimik ang biyahe, punong-puno ng kaba at pag-aalala. Tahimik si Marco, nakatingin lang sa labas ng bintana, habang si Lyra ay hindi mapakali sa kinauupuan niya. Ako naman, paulit-ulit lang na sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pagdating namin sa bahay ng albularyo, agad ko nang naramdaman ng kakaibang enerhiya. Malamig ang paligid kahit tirik ang araw at tila may presensyang hindi nakikita. Lumabas mula sa loob ang isang matandang babae. Kulubot na ang kanyang mukha, mahaba ang buhok na maputi at may kakaibang amoy siya, parang pinagsamang herbal at usok. Magandang araw po, bati ni Marco habang kami naman ay nakatingin lang, medyo kabado. Kami raw ay nangangailangan ng tulong niya, dagdag pa ni Marco. Tahimik lang ang matanda habang nakatingin sa amin tapos bigla siyang nagsalita. Mababa ang boses pero matalim. Kayo, sinusundan kayo. Ngumiti ang albularyo sa amin na para bang inaasahan niya ang aming pagdating. Alam ko kung bakit kayo narito. Matagal ko na kayong iniintay. Kinilabutan ako noon sa sinabi niya at napatanong ako kung paano niya nalaman na pupunta kami. Pinapasok kami ng albularyo sa loob ng kanyang bahay. Simple lang ang bahay pero punong-puno ng mga kakaibang bagay. May mga herbal, kandila, orasyon at mga larawan ng mga santo. Pinaupo kami ng albularyo sa isang upuan at sinimulan niya ang kanyang ritual. Nagdasal siya ng mga orasyon, nagsindi ng mga kandila at naghandog ng mga pagkain. Sa loob ng bahay nagsimula agad ang albularyo sa kanyang ritual. Habang ginagawa niya ito, ramdam ko ang pagbigat ng hangin. Parang may mga espiritu sa paligid namin. Parang may mga matang nakatitig sa amin mula sa dilim. Pagkatapos ng ritual, tumingin sa amin ang albularyo. Sinabi niyang may nagawa kaming mali sa Sikihor. May espiritong naistorbo at ngayon humihingi ito ng hustisya. Narinig kong nagtanong si Lyra kung ano raw ang dapat naming gawin. Kita sa mukha niya ang takot. Sumagot naman ang albularyo na kailangan naming humingi ng tawad sa espiritu. Kailangang bumalik kami sa Sikihor at mag-alay ng mga handog. Walang ibang paraan para maputol ang koneksyon ng espiritu sa amin. Napatingin kami sa isa't isa. Alam naming pare-pareho kaming natakot sa sinabi niyang kailangan naming bumalik sa Sikihor, sa lugar na yun na puno ng kababalaghan. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Natanong ko noon, Sir Jupiter, kung kailangan ba talaga naming bumalik. Pero tahimik lang ang albularyo at tumango lang siya. Wala na kaming nagawa kundi ang sumunod. Wala naman kasi kaming ibang pagpipilian. Hindi na rin namin kinakaya noon ang mga nangyayari sa amin. Kaya iyon na lang ang nakikita kong paraan para matapos na yun. Kahit na nababalot ng takot at kaba ang puso namin na baka hindi na kami makauwi. Pero ipinagpasa Diyos na lang namin ang lahat, Sir Jupiter. Kinabukasan, nagpaalam ako kay nanay na aalis muna ako at babalik din agad. Hindi naman nagtanong pa noon si nanay at sinabi niya na lang na mag-iingat ako. Bago ako malis ng bahay noon, niyakap ko siya ng mahigpit. Pagtapos ko magpaalam, dumiretso agad ako kung saan kami magkikita-kita nila Marco. Nung mismong araw na yun, bumiyahe ulit kami papunta ng Sikihor. Habang papalapit kami sa pamilyar na tanawin, bumigat ang pakiramdam ko. Parang binabalikan ako ng lahat ng takot, lahat ng alaala na nangyari sa amin sa lugar na yun. Parang may nagmamasid sa amin
habang binabaybay namin ang daan. Pumunta kami sa kakahuyan kung saan una naming naranasan ang mga kababalaghan. Dala-dala namin ang mga handog, mga pagkain, bulaklak, kandila. Tahimik naming inayos ang mga ito sa ilalim ng isang punong balete na matanda na tila saksi sa lahat ng nangyari noon. Tahimik kaming nagdasal, pero sa totoo lang, Sir Jupiter, nanginginig ako nung oras na yon. Hiniling ko sa kung sino mang espiritu ang nandyan na sana'y patawarin kami sa pagkakamaling hindi man lang namin alam na nagawa. Habang abala kami sa pag-aalay, bigla naming narinig ang mga kaluskos sa paligid. Mabilis, pabugso-bugso na parang may naglalakad sa mga tuyong dahon. Narinig ko si Lyra na tinanong kung may tao ba roon. Tumingin ako sa paligid pero wala akong nakita. Maya-maya may malamig na hangin na dumaan sa batok ko at sabay noon may boses na bumulong sa tenga ko. Isa lang ang sinabi nito, isang malinaw at malamig na boses. Umalis na kayo dito. Agad akong napalingon pero walang tao sa likod ko. Nagulat si Marco nang tanungin ko kung may nakita ba siya. Sabi na wala rin daw. Ilang sandali ang lumipas, may lumitaw na anino sa harap namin. Isang figura ng babae at unti-unti itong lumapit. At nang luminaw ang mukha niya, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako maaaring magkamali, siya ang matandang babae na nakita ko sa kisame ko noon. Sinabi niya sa amin na siya ang espiritong naistorbo namin. At ngayon kailangan pagbayaran namin ang kasalanan namin. Alam mo, Sir Jupiter, sa part na yun ng pangyayari, gusto ko na talagang umatras pero nilakasan ko lang ang loob ko. Habang nagsasalita siya, kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Halos lumiyab ang tingin niya sa amin. Hindi na namin alam ang gagawin. Napaatras kami noon sa takot pero hindi kami makatakbo. Parang napako ang mga paa namin sa lupa. Bigla na lang naramdaman ko na may tumulak sa likod ko. Si Marco. Narinig ko siyang sumigaw at tinutulak niya ako palayo. Ang sabi niya ay tumakbo na kami. Agad kaming tumakbo noon ni Lyra. Hindi na namin inisip kung saan kami pupunta. Ang mahalaga lang sa amin noon, Sir Jupiter, makalayo kami sa lugar na yun mula sa babae. Mula sa espiritong yun. Habang tumatakbo kami, bigla naming narinig ang sigaw ni Marco. Isang sigaw na punong-puno ng sakit, galit at takot. Hindi ko may paliwanag ang pakiramdam ko nung oras na yon. Gusto kong bumalik, gusto kong tulungan siya pero ang katawan ko ayaw nang huminto. Alam ko nasa panganib si Marco pero sabi ko noon sa isip ko, paano kami babalik? Paano namin siya matutulungan? Paano namin malalabanan ang espiritu na yon? At higit sa lahat, sino ba talaga ang espiritong yon? Bakit niya kami ginugulo? Kasi kung iisipin, Sir Jupiter, napakababaw ng dahilan niya at hindi ko rin maunawaan noon. Ang sabi ko lang noon, kailangan naming malaman ang totoo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong kwento, ang buong dahilan kung bakit kami pinahihirapan. At kung ang tanging paraan para matapos ito ay ang harapin ko ang pinakakinatatakutan ko, handa akong gawin yun. Kaya naman nagpasya ako noon na bumalik, kahit si Lyra ay agad na sumunod sa akin, at pagbalik namin rinig na rinig ko ang sinabi ng babae. Siya si Aling Taleng, masayang naninirahan sa kagubatan pero ginambala ng mga dayuhan. Binaril siya ng mga dayuhan, bumagsak siya sa lupa, sumumpa siya na maghihiganti siya sa sino mang dayuhan na gumambala muli sa kanya. At kami yun. Doon ko napagtanto ang lahat. Naawa ako sa kanya at nakita ko ang galit sa mga mata ni Aling Taleng. Ang sakit na hindi pa rin naghihilom. Ginambala ninyo ang lugar na ito! Sigaw niya. Kailangan ninyong pagbayaran. Hinawakan niya ako. Sakit ang bumalot sa aking katawan na parang may humihila sa akin pababa. Nahulog ako sa lupa at natuod ako sa sobrang takot. Nangangatog ang tuhod ko habang unti-unting lumalapit si Aling Taleng. Ang kanyang mukha noon punong-puno ng puot at galit. Parang bangungot na nabubuhay. Sa malamig niyang tinig bumulong siya. Malapit na kitang maparusahan. Wala akong naramdaman noon, Sir Jupiter, kundi takot
Matinding takot at parang saasabog ang dibdib ko. Sinubukan ni Marco na tumakbo palapit sa akin. Narinig ko ang sigaw niya, isang desperadong sigaw habang pilit akong inaabot. Ngunit bago pa man siya makalapit, tila may puwersang humila sa kanya pabalik. Agad siyang napigilan ni Aling Taleng na noon ay mas lalong lumalim ang tinig habang sinabing, "Hindi kayo makakatakas. Ako ang magiging bangungot ninyo." Bigla akong hinawakan ni Aling Taleng sa leeg. Ramdam ko ang lamig ng kanyang kamay, parang yelong bumalot sa katawan ko. Hindi ako makahinga. Ang paligid ay nagdidilim at unti-unti kong nararamdaman ang pagkawala ng lakas ko. Sa huling hibik ng kanyang tinig, sinabi niya, "Paalam," na parabang isinusumpa ang aking huling hininga. Ngunit biglang may kakaibang bagay ang nangyari. Isang liwanag ang sumiklab mula sa aking dibdib, maliwanag, puro at mainit. Naramdaman ko ang enerhiya na parabang gising mula sa kailaliman ng puso ko. Nabigla si Aling Taleng, napatigil siya, halata sa kanyang mukha ang gulat habang tinanong niya, "Ano yan?" Ang liwanag ay tila may sariling buhay. Lumabas ito mula sa katawan ko at tumama sa katawan ni Aling Taleng. Napasigaw siya sa sakit. Sigaw na parang sabay-sabay na hinaing ng libo-libong kaluluwa. Ang kanyang katawan ay nagsimulang masunog, hindi sa apoy, kundi sa liwanag mismo. Pilit siyang lumalaban, sumisigaw pa ng, "Hindi ako papayag na talunin mo ako!" Pero kahit anong gawin niya, hindi niya kaya ang lakas ng liwanag na yon. Patuloy siyang nasusunog sa sariling galit hanggang unti-unti na siyang naglaho. Kasama ng kanyang katawan na wala rin ng bigat sa hangin. Parang may naalis na malupit na presensya sa paligid. Paghupa ng liwanag, bumagsak ako sa lupa. Hinang-hina, nanginginig ngunit buhay. Lumapit si Marco at inalalayan akong tumayo. Naramdaman ko rin ang yakap ni Lyra, mahigpit, puno ng pag-aalala. Tinanong ni Lyra kung ano ang nangyari, pero hindi ko rin alam ang eksaktong paliwanag. Tumingin ako sa aking kamay at doon ko nakita ang isang pamilyar na bagay. Ang rosaryo ni Aling Taleng. Hindi ko alam kung paano yun napunta sa akin noon, pero hawak-hawak ko, parang yun ang naging daan sa kaligtasan. Doon ko naintindihan, hindi lang puro galit ang naramdaman ni Aling Taleng. May lalim ang kanyang damdamin. Sa kabila ng kanyang puot, may pagmamahal siyang kinikimkim. Pagmamahal sa lugar na yun, pagmamahal sa pananampalataya na nalimutan niya dahil sa puot. Ang rosaryong yun, Sir Jupiter, yun ang naging lakas niya. Pero yun din ang kanyang kahinaan. Huminga ako ng malalim. Sabi ko sa kanila, kailangan naming ilibing ang rosaryong yon sa isang sagradong lugar para matahimik na rin si Aling Taleng. Bumalik kami sa lumang simbahan. Ang katahimikan ng paligid ay tila naghihintay ng kasagutan. Doon sa harap ng altar, inilibing namin ang rosaryo sa lupa, kasabay ng panalangin at paghingi ng kapatawaran. Pagkatapos ng seremonyang yon, sa unang pagkakataon naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Wala na ang bigat. Wala na ang malamig na hanging sumusunod saan man kami magpunta. Tahimik na. Mapayapa. Pero kahit nawala na si Aling Taleng, may bahagi pa rin sa puso ko ang nagdududa. Dahil sa mundong ito na puno ng misteryo at dilim, alam kong hindi pa ito ang wakas. Hindi lahat ng kasamaan ay kayang tabunan ng liwanag. May mga nilalang sa dilim na naghihintay, tahimik, ngunit mapanganib. At kung darating man muli ang oras ng pagharap sa kanila, kailangan naming maging handa. Pero alam kong yun na ang dulo. Sa wakas, Sir Jupiter, nakamtan namin noon ang katahimikan. At sa ngayon, pinili kong magpahinga. Sa gitna ng katahimikan, pinili kong ituon ang atensyon ko sa bagay na matagal ko nang napapabayaan. Ang aking pamilya, lalo na ang aking nanay. Sa kabila ng pagod sa trabaho at mga iniwang takot, sinikap kong maging positibo. Tuwing pagkatapos ng trabaho, dumidiretso ako sa bahay ni nanay
dala ang paborito niyang pasalubong, pandesal na may palaman na keso, o minsan cake kung may sobra akong pera. Kinukumusta ko siya, kinikwentuhan ng mga simpleng bagay sa araw ko. Pinapalitan ko ang ilaw sa kusina kapag pundi. Naglilinis ng mga bintana at tinutulungan siyang magwalis sa bakuran. Minsan, sa kalmadong hapon habang umiihip ang hangin, isinasalaysay niya sa akin ang kanyang kabataan. Mga panahong pinangarap niyang maging guro, pero kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral para alagaan kaming magkakapatid. Ramdam ko sa boses niya ang pagkapit sa mga panahong matitigas, pero puno ng pagmamahal. Anak, sabi niya minsan habang inaabot sa akin ang isang tasa ng kapeng barako. Gusto kong maging masaya ka. Gusto kong tuparin mo ang mga pangarap mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa pag-aalala sa akin. Ngumiti ako noon, Sir Jupiter. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nay, masaya ako dahil nandito kayo. Kayo po ang lakas ko at gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Mas naging malapit kami. Parang gusto kong bumawi sa lahat ng panahong nawala. Tuwing weekend, niyayaya ko siya sa parke kasama si Eman. Bitbit namin ang mat ng picnic, isang cooler ng pagkain at simpleng laruan gaya ng frisbee. Hindi pa ako matanda para maglaro. Natatawang sabi ni nanay habang sinusubukang habulin si Eman na may hawak na bola. Ang simpleng pagtawa niya, ang kislap sa mga mata niya habang pinagmamasdan kaming magkapatid, ay sapat na para mapawi ang lahat ng takot at pangamba. Sa mga sandaling yon, parang wala ng multo, wala ng sumpa. Pamilya lang, buhay, pagmamahalan. Ngunit dumating ang isang gabi na nasira ang aming katahimikan. Habang natutulog ako, isang malakas na tunog ang gumising sa akin. Parang may nahulog sa kusina. Agad akong bumangon, inakalang si Eman lang yon o baka si nanay ang nadapa. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si nanay nakahandusay sa sahig. Nay! Napasigaw ako noon habang nilapitan siya. Hindi siya humihinga at walang tugon sa pagtawag ko sa kanya. Agad kong tinawagan sina Marco at Lira habang hawak ang cellphone, nanginginig ang daliri ko habang tumatawag ng ambulansya. Dumating sila sa ospital sa loob ng ilang minuto. Kami naman ni Eman, walang nagawa kundi ang umupo sa labas ng emergency room. Nagdadasal na sana wag muna siyang kunin. Makalipas ang kalahating oras, lumabas ang doktor. Sa kanyang mukha, agad kong nabasa ang balita. Pasensya na po, pero hindi na po namin talaga siya nailigtas. Gumuho ang mundo ko, Sir Jupiter. Parang nawala ang boses ko. Nawala ang lakas sa tuhod ko. Umupo ako sa malamig na sahig ng ospital at hindi makapaniwala. Nawala na si nanay. Umiyak ako ng umiyak. Niyakap ako ni Lira, pinipigilan ang sarili na lumuha rin. Si Marco naman pinisilang balikat ko. Wala silang sinabing kahit ano. Alam nilang walang salita ang makakabawas sa sakit. Sa sumunod na mga araw, parang lumulutang lang ako. Inasikaso ko ang libing ni nanay. Sinalubong ko ang mga kamag-anak at kaibigan. Sinubukan kong ngumiti noon pero sa loob ko, durog ako. Nagpanggap akong matatag para kay Eman pero gabi-gabi tahimik lang akong umiiyak sa unan. Isang gabi habang nakahiga ako, binulong ko sa dilim. Nay, ba't niyo ko iniwan? Paano na kami ni Eman ngayon? Tahimik ang paligid hanggang biglang may marinig akong pamilyar na tinig. Anak, hindi kita iniwan. Boses ni nanay ang narinig ko noon, Sir Jupiter. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Napaluha ako at para akong baliw na sumasagot sa hangin. Pero papaano po? Hindi na po kita nakikita. Hindi ko alam noon kung totoo ba yun o parte lang ng imahinasyon ko dahil sa lungkot. Ramdam mo ako sa puso mo. At alam kong malalampasan mo ang lahat ng pagsubok dahil malakas ka, anak. Malakas ka.
Pagkasabi na noon, tila unti-unting nawala ang boses niya. Pero nanatili ang init sa dibdib ko. Parang niyakap ako ng isang presensyang hindi ko nakikita. Pero ramdam ko sa buong katawan ko. Mula noon, mas naging matatag ako. Mas nagsumikap ako para kay Eman. Hindi ako bumitaw sa trabaho. Unti-unti kong pinagsikapang makabangon kahit paminsan halos gusto ko nang sumuko. Si Eman kahit bata pa tila unti-unting lumalaking may matibay na balikat. Siya mismo ang nagpapaalala sa akin kung kailan kami kailangang magdasal. Siya ang unang nagsasabing, "Kaya natin to, kuya." Nag-ipon kami. Nagtayo kami ng maliit na online business, pagbebenta ng kakanin at frozen goods. Si Lira ang tumulong sa logistics, si Marco naman sa delivery. Sa simpleng paraan, unti-unti naming natupad ang mga pangarap. Sa paglipas ng mga taon, nakaipon ako ng sapat para makabili ng maliit na bahay at lupa. Pinangalanan ko ang negosyo naming Aling Milas bilang parangal kay nanay. Si Eman ay nakapagtapos ng kolehiyo bilang engineer. Sa araw ng kanyang graduation, napahagulgul ako sa gitna ng crowd. Hindi ko napigilan. Habang nakasuot siya ng toga, ngumiti siya sa akin at yumakap. "Salamat, kuya," aniya, "dahil sa iyo natupad ko ang mga pangarap ko." Hinaplos ko ang kanyang buhok, parang noong bata pa siya. "Walang anuman. Ginawa ko lang ang dapat. At alam kong proud sa iyo si nanay." Sa gabing yun, nagsindi kami ng kandila sa altar ng bahay. Nilagyan ng bulaklak ang larawan ni nanay. Tahimik lang kaming nagdasal. Sabay-sabay naming sinambit ang "Salamat, Nay." Sa wakas, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Ang tunay na kaligayahan. Hindi dahil perpekto na ang buhay, kundi dahil natutunan kong yakapin ang sakit, tanggapin ng pagkawala, at ipagpatuloy ang buhay na may layunin. Alam kong hindi ito ang katapusan ng aking kwento. Marami pa akong pagsubok na haharapin. Marami pang hamon. Pero sa bawat pagdapa, may dahilan para bumangon. At alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko pa rin si nanay. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat paghinga, nariyan siya. Kasama ko sina Marco at Lira, mga kaibigang itinuring ko ng kapatid. At si Eman na ngayon ay mas matibay pa sa akin. Ngayon, nais kong magpasalamat sa inyo, Sir Jupiter, at sa inyong lahat na nakinig at tumanggap sa kwento ng buhay ko. Sana po may naibigay akong aral kahit kaunti. Sa huli, natutunan ko na ang pag-ibig ng pamilya, pagkakaibigan at pananampalataya sa sarili ay sandata nating lahat laban sa dilim. At ngayon gusto kong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, hahayaan niyo bang matakot kayo sa nakaraan? O pipiliin niyong harapin ito alang-alang sa mga mahal niyo sa buhay? Ako po si Junel at ito ang aking kwento. Junel, taus-pusong pasasalamat sa iyo sa pagbabahagi ng iyong napaka-espesyal na kwento. Ang tapang, pagmamahal, at pagpupursigi na iyong ipinakita ay nagbibigay inspirasyon sa aming lahat. Tunay na isang napakagandang kwento ng pagbangon mula sa mga matinding pagsubok. Isang kwento na tiyak na magtatatak sa puso ng bawat makakarinig nito. Tungkol naman sa iyong tanong, kung ako ang nasa iyong katayuan, walang pag-aalinlangan na pipiliin kong harapin ang takot sa nakaraan. Hindi magiging madali, alam ko, lalo na't naranasan mo ang mga kababalanggang hindi mawawala sa alaala. Gayunpaman, ang kapakanan ng aking mga mahal sa buhay ang magiging pangunahing motibasyon ko upang maging matapang. Ang takot ay maaaring maging isang malaking hadlang, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang hindi natin abutin ang ating mga pangarap at maglingkod sa iba.
Ang payo ko sa iyo, Junel, huwag mong kalimutan ang mga aral na iyong natutunan sa iyong pinagdaanan. Ang bawat pagsubok, may bahid na pagkatuto at ang mga ito ang magiging gabay mo sa pagharap sa mga susunod na hamon. Gamitin mo ang iyong karanasan upang maging mas matatag, mas maunawain at mas mapagmahal sa iyong kapwa. Lagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa sa iyong laban. Nariyan ang iyong mga kaibigan, pamilya at mga taong nagmamahal sa iyo na handang sumuporta sa iyo anumang oras. Ang mensahe ko sa iyo ay huwag kang tumigil sa iyong paglalakbay. Ang mundo ay nangangailangan ng mga taong may pusong handang tumulong at magbigay inspirasyon sa iba. Pagpatuloy mong maging ilaw sa dilim at maging pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Ikaw ay isang inspirasyon sa maraming tao. At ang iyong kwento ay pagsisilbing paalala na ang pag-ibig, pananampalataya at pagkakaisa ay mas malakas kaysa sa anumang takot o pagsubok. Sa lahat ng nakikinig, ang kwento po ni Jonel ay nagtuturo sa atin ng maraming mahalagang aral. Una, huwag nating kalimutan ang halaga ng pamilya. Sa gitna po ng mga pagsubok, ang ating pamilya ang siyang magiging sandigan natin. Sila ang magbibigay sa atin ng lakas para lumaban at huwag sumuko. Pangalawa, huwag tayong matakot harapin ang ating mga takot. Ang takot ay isang normal na emosyon, ngunit hindi natin dapat hayaan na kontrolin nito ang ating buhay. Sa halip, dapat nating gamitin ang takot bilang motibasyon para maging mas matatag at matapang. Pangatlo, huwag tayong makalimot magpasalamat sa mga taong tumulong sa atin. Sa buhay ni Jonel, nariyan sina Marco at Lira na hindi siya iniwan sa gitna ng kanyang mga problema. Ang pagkakaroon po ng mga tunay na kaibigan, isa pong malaking biyaya na dapat po nating pahalagahan. Pang-apat, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit gaano kahirap ang ating pinagdadaanan, dapat tayong maniwala na mayroon pa ring pag-asa. Sa pamamagitan po ng pagtitiwala sa Diyos at sa ating sarili, malalampasan natin lahat ng pagsubok. At panghuli, huwag nating kalimutan ang ating mga pangarap. Ang mga pangarap po ay nagbibigay sa atin ng direksyon sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagsusumikap at determinasyon, maaabot natin ang ating mga pangarap. Sa kwento ni Jonel, nakita natin ang kapangyarihan ng pag-ibig, pananampalataya at pagkakaisa. Kaya't sa inyong lahat, huwag tayong susuko sa ating mga pangarap. Huwag tayong matakot na harapin ang ating mga takot. At huwag nating kalimutan ang halaga ng pamilya at pagkakaibigan. Dahil sa pamamagitan ng mga ito, malalampasan natin ang lahat ng pagsubok at makakamtan natin ang tunay na kaligayahan. Jonel, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Hindi po ito basta kwento ng katatakutan. Ito'y isang salaysay ng pagbangon, pagpapatawad at pagpapatuloy sa kabila ng matitinding pagsubok. Ang iyong tapang na harapin ang iyong nakaraan, ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya, at iyong determinasyon na abutin ang iyong mga pangarap ay tunay na kahanga-hanga at nagbibigay inspirasyon. Ako'y lubos na nagpapasalamat at pinagkatiwalaan mo kami ng iyong pinakapersonal na karanasan. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa mga naglaan ng kanilang oras upang pakinggan ang kwento ni Jonel, marami pong salamat. Ang inyong pagtangkilik at pagpapahalaga ay nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na maghanap at magbahagi ng mga kwentong may puso at kaluluwa. Umaasa po ako na ang kwento ni Jonel ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso at isipan at naway magsilbi itong paalala na sa kabila ng dilim, laging mayroong pag-asa. Sa puntong ito, nais kong ibalik sa inyo ang tanong. Ano ang iyong maipapayo kay Jonel habang patuloy siyang naglalakbay sa landas ng buhay? Anong mensahe ng pag-asa, katatagan o karunungan ang nais niyong ibahagi sa kanya upang patuloy siyang magningning bilang isang ilaw sa mundo? Sa mga pinagdaanan ni Jonel, ano ang pinaka-nagmarka sa inyo at paano ito nakatulong sa inyo na maging mas matatag at mas mabuting tao? Hinihikayat po namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section.
Ang bawat isa po sa atin may natatanging pananaw at karanasan. Ang ating mga pinagsama-samang karunungan po ay maaring magbigay ng lakas at inspirasyon sa iba. Huwag kayong magatubiling magbigay ng suporta, payo o simpleng mensahe na nagpapahalaga. Sa huli, nais kong mag-iwan ng isang mensahe. Ang buhay po, hindi palaging madali. At may mga pagkakataon na tayo'y haharap sa matinding pagsubok. Ngunit sa gitna ng dilim, huwag nating kalimutan na mayroon tayong kakayahan na maging ilaw sa ating sariling buhay at sa buhay ng iba. Mahalin natin ang ating pamilya, pahalagahan ang ating mga kaibigan at huwag tayong sumuko sa ating mga pangarap. Sa pamamagitan po ng pagkakaisa at pagtutulungan, malalampasan natin ang anumang hamon at makakamit natin ang tunay na kaligayahan. Muli, Jonel, maraming salamat. Sa inyong lahat, aming mga tagapakinig, hanggang sa susunod na kwento. Patuloy nating suportahan ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at nagpapakita ng kagandahan ng ating sangkatauhan. Magandang araw.